may bahay at lupa ka na. Or may binabayaran kang bahay at lupa sa Pag-ibig at sa bangko, pero wala kang pera pang puhunan. Panoorin niyo po to. Gandang araw po, ako po si RP na Jim D po. So, marami kasi sa atin, pag minsan gustong pumasok sa negosyo, pero wala tayong kapital. Di ba? Ngayon, meron akong ginagamit na technique, which is ito yung gagawin natin ngayon, at gusto ko masubaybayan nyo ako. So, ito yung tinatawag na home equity loan. So, kagaya ng mga napapanood nyo po, doon sa mga videos ko, 5 years ago, 2019, nakakuha po ako ng property nakautang po ako ng property sa BDO. So, pakita natin. So, itong property na to, dito natin nilagay yung gym natin. So, 5 taon ko hinuhulog-hulugan itong property na to at yung kinikita nung gym na yun yung nagbayad sa property na to. So, natapos ko yung paghuhulog sa bahay na to galing sa negosyo ko na gym. Eh ngayon, akin na siya. Ano yung susunod nating gagawin? So, ang susunod kong gagawin kasi dito ngayon, iuutang ko uli yung negosyo, yung bahay at lupa na yon. Kagaya nung nasabi ko sa last video ko, pakita natin, naaprubahan ako ng 2 million pesos na loan doon sa property na to 5 years ago, 2019. Fast forward, 2025 ngayon, nabayaran ko na po siya. Pero ngayon magugulat ka, 4.8 million na siya pinapautang sa akin ng bangko. So nag-appreciate yung value ng property na yon. So anong gagawin ko ngayon sa 4.8 million na yon? So yung 4.8 million na yon, bibili tayo ngayon ng property sa Quezon Province. Doon natin itatayo yung Gym Republic number 4. Again, sabi ko, kailangan ko lang bumili ng mga 500, 400 square meters na property doon. Tapos, patayuan natin ng 2 o 3 palapag na building. Doon natin itatayo ngayon yung Gym Republic. May tatayo ngayon yung Gym Republic number 4 na yan sa Quezon, na ang proceed is galing doon sa pinagsanlaan nung unang property na meron ako. Di ba? So, maraming mag-ano dyan, maraming magko-comment dyan. Hindi ka ba natatakot, Sir RP, na bayad na to eh. Bayad na yung property natin. Ngayon, isasanla ko na naman para kumuha uli ng property. May risk po talaga na malugi. Talagang wala namang garantiya na itatayo kong gym sa Quezon. Magsasucceed. Wala talaga garantiya. Kahit anong negosyo, wala makakapag-guarantee sa'yo. Pero may tinatawag tayo na calculated risk. Ito ngayon yung calculated risk. Worst case scenario, hindi mabayaran. Kumbaga, ito, tumatakbo na itong gym na to sa Quezon. Tapos, kunyari, naghuhulog tayo ng 100,000 pesos buwan-buwan sa utang natin. Kunyari lang. At hindi kayang bayaran ni Gym Republic 4 yung utang na 100,000 buwan-buwan doon sa bahay na yon. Pwede siyang tulungan nung Gym Republic, Cavite, Tarlac, Lipa sa paghuhulog nun. Di ba? Yun namang pag-aabono ni Tarlac, Cavite, Lipa sa paghuhulog doon sa Quezon, hindi naman siya lugi. Hindi rin siya abono per se kasi yung iaabono nung 3 gym ko para hulug-hulugan yung Quezon, pampalaki ng equity yun. Hindi yung abono sa expense. Yung equity na yon, kada buwan-buwan na naguhulog ako sa Quezon, paikli yung panahon na nagiging akin yung property. Kung 5 years to pay, yung gagawin ko sa Quezon, habang umiikli ang panahon, lumalaki kasi hindi naman akin lahat yun pag utang lahat yun, di ba? So magiging akin lang yan pag 100% na nabayaran na. So tutulungan lang ako ni Gym Republic, Cavite, Tarlac, Lipa para bayaran yun. Again, may negative uli. Paano kung hindi ka matulungan ngayon? Worst case scenario, nag-pandemic. Hindi mo mabayaran ngayon yung pang-4 na Gym Republic, di nailit tong una mong bahay. Tama ka naman doon, maiilit talaga to. Maiilit yung bahay na pinaghirapan ko. Pero wait, there's more. Nailit siya, pero nagkaroon ako ng 3 palapag na bahay sa Quezon. So nangyari niyan, napalitan lang yung value ng lupa sa Cavite papunta doon sa Quezon. So wala rin nawala sa akin. Or worst case scenario, pwede kong pagbaliktarin na lang yung 2. So kung maiilit to, pwede ko to isanla, yung Quezon. At yung Quezon na pinagsanlaan, yun ngayon yung pambayad ko sa Cavite. So yun yung calculated risk na sinasabi ko. Sa negosyo, sa buhay,
palakasan na loob. Pero hindi lang nakukuha sa palakasan ng loob yan, pero importante na nakukompute natin yung risk natin. Yung sinasabi kong calculated risk, di ba? Importante yun, mahirap yung puro lakas lang ng loob. Ito, sa sinasabi ko sa inyo, wala kang katalo-talo. Tapos, yung second topic natin, pero wait, bago natin yung second topic natin, kita nyo sa likod, may mga gamit tayo kulay gray and yellow para kay Sir Gary Ganoso ng Quezon City. Diyan sila sa may Payatas, Quezon City. So, maganda to kwento ni Sir Gary. Si Sir Gary, isa sa mga umaten sa akin sa sa seminar. Si Sir Gary is OFW, so nagdadalawang isip siya. Binata pa to Nagdadalawang isip siya na tutuloy ba na to yung gym business niya. Sarili nilang property to sa magulang niya. Samantalang wala siya dito sa Pilipinas. So ako, ini-encourage ko pa rin si Sir Gary na ituloy ito kahit wala siya sa Pilipinas. Ano mo, lahat naman ng negosyo may halong kabayan. May kalong kabayan. Pero ito kasi, Sir Gary, kung mapapanood mo to, kaya mas lesser yung risk mo kasi una, property ng magulang mo to. So hindi ka naupa. Pero hindi ibig sabihin hindi ka naupa, hindi ka magbibigay sa nanay at sa tatay, mag-aabot ka din. Pero lesser na yung stress at pressure sa'yo na magbayad. So, tapos ito, dahil ang negosyo mo is gym, ilalagay mo lang dyan, kikita na yan. So, kahit pa barya-barya, kahit pa sabi mo 500, 800, 1,000 isang araw, kumita yan, kikita pa rin yan. Dahil may trabaho ka ngayon sa abroad, kumikita ka doon, kayang-kaya mong ipunin 100% ng kita mo sa gym, ipunin mo dito. Ang maganda niyan kasi kalaunan, pag naipon mo na to, pwede ka na ngayon bumili na sarili mong property. So again, Sir Gary Ganoso, para kay Sir Gary to ng Payatas, Quezon City. Mabalik tayo doon sa part 2 nung video natin. Wala ka pang sariling bahay. Di ba? Pero may hinuhulugan ka sa Pag-ibig. Meron kang hinuhulugan sa bangko. Sa Pag-ibig, search nyo po to, meron silang tinatawag na, lagyan natin yung baka mali ako, HEAL, H-E-A-L. Okay, ano to? Ito, klase ng loan na to is available sa Pag-ibig members na may existing ng Pag-ibig loan. Kung 5 taon ka nang naguhulog sa Pag-ibig, pwede ka uling umutang sa kanya, sa Pag-ibig uli. At ang uutangin mo is yung equity na binayaran mo dito sa property mo na to. Okay, let's say 10 years to pay. Let's say lang 10 years to pay. At 5 taon ka nang naghuhulog. Kunyari lang, nakalahati na ng utang mo ang nababayaran mo. Let's say 1 million, 2 million yung inutang mo. At nakakalahati ka na sa paghuhulog mo sa Pag-ibig, naka 1 milyon na yung nabayaran mo, yung 1 million na yun yung equity mo. Sa equity mo, pwede kang umutang. So sa 1 milyon na yan, kung di ako nagkakamali, it's either 60% or 70% nung 1 milyon na yun, pwede mo uling utangin. So, kung pagpalagay mo na 60%, ang kaya mong utangin doon sa naihulog mo na sa bahay mo, pero hindi pa kumpleto yung bahay mo, hindi pa kumpleto yung hulog mo. So may 600,000 ka. Yung 600,000 mo na yun, pwede mong gamitin sa negosyo. Okay, pero ito, mga kapatid, kailangan mo maging maingat dito. Dahil tong uutangin mo na to, dapat mailagay mo lang to sa mga bagay na kikita ng pera. Okay, pwede mong gamitin sa emergency, bakit hindi? Pero mahirap kasi pag minsan na maibalik yung pera pag ginamit sa emergency. So mas maganda, magamit mo sa negosyo mo. Okay, so kulang ka ng negosyo, meron kang hinuhulog-hulugang property, so pwede mong gamitin yung home equity loan mo rito. So ngayon, let's say, kunyari lang, yung expertise ko, gym. Kunyari lang, umutang ka 600,000. Pero wag naman kapatid, kasi masyadong malaki yun. Kasi kung sa bahay mo ikaw maglalagay ng gym, siguro ang kapital mo dyan mga around 300,000. So 300,000 lang utangin mo. So maganda rito kasi, pag naglagay ka ng gym ngayon, doon sa bahay na hinulog-hulugan mo, may posibilidad kapatid na yung kinikita ngayon ng gym, siya yung nagbabayad doon sa home equity loan mo, baka mamaya may sobra pa, siya pa ngayon na magbabayad doon sa original loan mo na ikaw ang nagbabayad galing sa sweldo mo. Yun yung kagandahan nung sinasabi ko na calculated risk. So, may risk talaga. Isasanla mo yung
yung bahay at lupa mo eh. Papasok ka sa negosyo, oo, risk yun. Pero ito maganda kasi ngayon, calculated siya. Ngayon, pag-aralan mo ngayon yung gym business, ano ba yung kailangan mo gawin dyan para kumita yan? Pag sarili mo ba yung property, malaki yung gastos mo sa pag-ooperate ng gym? Ang gym, basta maitayo mo to, yun na yun. Wala ka nang halos gagawin dyan. Sino magbabantay? Mga kasama mo sa bahay. Si nanay, asawa mo, anak mo, pwede sila magbantay ng gym mo. Habang ikaw, it's either nagtatrabaho ka sa Pilipinas o kagaya ni Sir Gary, nasa sa ibang bansa nagtatrabaho. Ngayon, mas gagaang ngayon kung sakasakali yung buhay mo. Bakit? Kasi dati-dati, 100% ng paghuhulog sa utang mo, sa pag-ibig, sa bangko, is galing sa sarili mong bulsa, galing sa sweldo mo. What if, kung mawala kang trabaho? Baksak ang negosyo, baksak ang kabuhayan, elite, pati bahay at lupa mo. Hindi mo hahayaang mangyari sa iyo yung kapatid, di ba? Kasi pinaghirapan mo yun para sa pamilya mo. Kaya ngayon kapatid, para maiwasan yung ganung klaseng sitwasyon, bakit hindi magtayo ka ng negosyo doon sa ilalim ng bahay mo? At kung wala kang pera, pwede mong gamitin yung home equity loan mo sa pag-ibig or sa bangko. Ngayon, yung kikitain ng negosyo mo, yun yung pambayad sa utang mo. Doon sa original na utang mo at doon sa home equity loan. Pero again kapatid, lahat ng bagay talaga may risk. Pwede kang malugi dyan, hindi garantiya yan. So, I hope pagpapasok kayo sa ganitong klaseng risk, pag-aralan nyo maigi. Ako naman, hindi po ako madamot sa pagbibigay ng information sa inyo. Bago kayo pumasok sa ganitong klaseng sitwasyon, pwede nyo kong kausapin. Ako po si RP ng Gym Depot. Magandang araw po.